30 taon. 30 taon kung amoy harina ang aking mga kamay. 30 taon na ang bawat patak ng aking pawis ay naging bahagi ng bawat tinapay na inihain ko sa Panaderia Sarmiento. Akala ko sa gabi ng aming anibersaryo, ang aking pagsasakripisyo ay gagawaran ng dangal. Pero nagkamali ako. Sa gitna ng palakpakan ng buong barangay, sa gitna ng selebrasyong ako, ang nagpagod binitawan ng asawa kong si Renato, ang mga salitang parang lason na pumatay sa aking pagkatao. Hindi na si Lourdes ang may-ari. Pinirmahan na niya ang lahat. Ngayon malugod kong ipakikilala ang tunay na tagapagmana ng aking yaman. Si Bianca. Sino ang babaeng ito na nakasuot ng aking apron? Bakit ang asawang ipinaglaban ko sa hirap ay siya pang nagnakaw ng aking huling pag-asa? At ang aking biyanan, ang babaeng itinuring ko, na parang tunay na ina, bakit siya nakangiti habang winawasak ang aking buhay? Ang akala ninyo ay tapos na ako. Ang akala ninyo ay mananatili akong luhaan sa sulok habang ninanakaw ninyo ang aking dangal. Nagkakamali kayo. Dahil ang apoy sa pugon na nagluto ng inyong tagumpay ay siya ring apoy na tutupok sa inyong mga kasinungalingan. Ako si Lourdes Sarmiento, ipinagkanulo ni Loco at hinubaran ng karapatan. Pero sa bawat butil ng harina at sa bawat bakas ng aking hirap, kukunin ko ang sa akin. At sa pagkakataong ito, hindi lang tinapay ang lulutuin ko, kundi ang inyong karma. Sa harap ng buong barangay sa gitna ng selebrasyon ng 30 taon ng aking pagod, narinig ko ang pinakamasakit na salita mula sa asawa ko. Hindi na ikaw ang may-ari, Lourdes. Labas ka na sa kwento ng Panaderia Sarmiento. Ang amoy ng bagong lutong pandesal at ensaymada, na dating nagbibigay sa akin ng ligaya, ay biglang naging lasa ng abo sa aking bibig. Hawak ko ang isang tray ng espesyal na ensaymada, ang reseping nagligtas sa pamilya ni Renato noong panahon ng krisis. Pero ang mga kamay ko ay nanginginig. Sa tapat ko sa itaas ng entablado na pinalamutian ng mga bulaklak at makukulay na banderitas, nakatayo ang asawa kong si Renato. Hindi pa pasasalamat ang nakikita ko sa kanyang mga mata, kundi isang malamig na desisyon. Anong ibig mong sabihin, Renato? Ang boses ko ay halos bulong lang, pero dahil sa mikroponong hawak niya, tila umalingaw-ngaw ang aking kahihiyan sa buong plaza ng San Guillermo. Ngumiti si Renato, isang nangiting hindi ko nakilala. Masyado ka ng pagod, Lourdes. 30 taon kang nakatutok sa pugon. Panahon na para magpahinga ka. Ipinagkatiwala mo sa akin ang pamamahala at ngayon nakahanap na ako ng mas karapat-dapat na magpapatuloy ng legasya ng mga Sarmiento. Lumingon siya sa gilid ng entablado. Doon lumabas ang isang babaeng nasa mahigit 20 taon. Maganda, makinis at nakasuot ng isang mamahaling business suit na tila ba hinding-hindi madidikitan ng harina. Si Bianca. Ang babaeng ipinakilala ni Renato noong nakaraang buwan bilang isang marketing consultant mula sa Maynila. Simula ngayong gabi si Bianca, na ang tatayong Chief Executive Officer at may-ari ng lahat ng sangay ng Panaderia Sarmiento, malakas na pahayag ni Renato. Nagpalakpakan ang mga tao, ang ilan ay nagbubulungan, ang ilan naman ay nakatingin sa akin, nang may awa. Ang awa ang pinakamabigat na parusa para sa isang babaeng buong buhay na nagtrabaho para sa kanyang dangal. Nabitawan ko ang tray. Ang mga ensaymada na pinagpuyatan ko simula pa kaninang madaling araw ay gumulong sa maruming semento. Walang lumapit para tumulong. Kahit ang mga trabahador ko na itinuring kong pamilya ay napayuko na lamang. Renato, hindi mo pwedeng gawin ito, sabi ko, habang umaakyat sa entablado. Ako ang nagtayo nito. Bahay ng nanay ko ang isinangla natin para hindi mamatay ang negosyo ng mga Sarmiento noong nalulugi kayo. Ako ang nagmasa ng bawat harina. Ako ang nagpuyat sa harap ng pugon. Isang matandang babae ang humarang sa akin. Ang aking biyanan, si Doña Pilar. Ang perlas na kwintas na suot niya ay nagniningning sa ilalim ng mga spotlight, pero ang kanyang mga mata ay kasing talas ng patalim. Lourdes, huwag kang gumawa ng eksena. Nakakahiya sa mga bisita, ang malamig na sabi ni Doña Pilar. Hinawakan niya ang braso ko nang mahigpit, ang mga kuko niya ay bumaon sa aking balat. Pinirmahan mo ang mga dokumento noong nakaraang buwan, hindi ba? Ang akala mo ay para sa insurance, pero iyon ay ang deeding of transfer. Binigay mo na ang lahat kay Renato, at si Renato ibinigay na ang lahat kay Bianca. Tila tumigil ang mundo ko. Naalala ko ang gabing iyon, pagod na pagod ako mula sa 12 oras na shift.
Inabutan ako ni Renato ng isang tumpok ng papel. Sabi niya, ay para sa benepisyo ng mga manggagawa. Nagtiwala ako. Dahil asawa ko siya. Dahil 30 taon kaming magkasama sa hirap at ginhawa. Niloko mo ako, Renato, tumingin ako sa aking asawa. Hindi siya sumagot. Sa halip si Bianca ang lumapit. Kinuha niya ang mikropono mula kay Renato. Nanay Lourdes, huwag po kayong mag-alala. Aalagaan ko ang kumpanya. At bilang tanda ng bagong panahon, ang Panaderia Sarmiento ay tatawagin na nating The Sarmiento Heritage by Bianca. Papalitan na po natin ang lumang recipe ng mga mas modernong sangkap para mas lumaki ang kita. Ang recipe ko. Ang tanging bagay na naiwan sa akin mula sa aking lola, babaguhin niya. Hindi mo pwedeng gawin yan. Iyan ang kaluluwa ng tindahang ito. Sigaw ko, pero bago pa ako makalapit kay Bianca, hinarang na ako ng mga security guard na mukhang bago rin sa paningin ko. Ilabas niyo na siya, utos ni Doña Pilar. Bigyan niyo siya ng isang bag ng pandesal para may makain siya mamaya. Pagkatapos nito, Lourdes, huwag na huwag ka nang tatapak sa lupang ito. Ang bahay sa probinsya na tinitirhan ng nanay mo, nakasangla na rin sa akin yon. Kung gusto mong manatili doon ng matanda, matuto kang manahimik. Ramdam ko ang bawat mata ng mga kapitbahay na nakatingin sa akin habang kinakaladkad ako palabas ng sarili kong pagdiriwang. Ang hiya ay parang apoy na sumusunog sa aking balat. Ang asawa ko ang biyenan ko, at ang babaeng ito na hindi ko alam kung saan nanggaling pinagkaisahan nila ako. Nang makarating ako sa labas ng gate, itinapon ng isang guard ang aking luma at maruming apron sa paanan ko. Ang apron na may borda ng pangalan ko, Lourdes, Master Baker. Tumingin ako sa malaking karatula ng Panaderia Sarmiento na nagniningning sa neon lights. Sa loob ng 30 taon ako ang nagpakain sa kanila. Ako ang naging pundasyon ng kanilang yaman. Ngayong busog na sila, itinapon nila ako na parang tira-tirang pagkain. Pinunasan ko ang aking mga luha gamit ang likod ng aking kamay na puno ng kalyo. Lumingon ako sa huling pagkakataon. Nakita ko si Renato na inaalalayan si Bianca sa harap ng mga kamera habang si Doña Pilar ay masayang nakikipag-usap sa mayor. Hindi nila alam, ang akala nila ay kinuha na nila ang lahat. Pero ang hindi nila nakuha ay ang kaalamang nasa loob ng aking isip. Ang apoy sa pugon ay pwedeng pumatay, pero pwede rin itong magbigay ng bagong buhay. Kinuha ko ang aking apron at mahigpit itong hinawakan. Kung kailangan kong magsimula sa isang butil ng harina, gagawin ko. Renato, Pilar, Bianca, bulong ko sa dilim. Akala ninyo ay tapos na ako, nagkakamali kayo. Dahil sa bawat tinapay na ibebenta ninyo gamit ang pangalan ko, dadalhin ninyo ang sumpa ng aking pagsisikap. Biglang tumunog ang cellphone ko. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Alam ko ang sekreto ni Bianca at Renato. Magkita tayo sa simbahan bukas ng madaling araw. Napatigil ako. Sino ito at anong sekreto ang itinatago nila sa likod ng entabladong iyon? Malamig ang simoy ng hangin sa madaling araw, pero hindi nito mapatay ang apoy ng galit at kalituhan sa aking dibdib. Nakatayo ako sa harap ng simbahan ng San Guillermo, suot ang tanging barong na natitira sa akin, ang luma kong blusa na amoy usok pa rin ng pugon. Isang matandang lalaki ang lumabas mula sa anino ng malaking kampanaryo. Namukhaan ko siya agad. Si Mang Berting, ang dating accountant ng Panaderia Sarmiento, na biglang nag-resign 3 buwan na, ang nakalilipas ng walang malinaw na dahilan. Mang Berting, kayo po ba ang nag-text sa akin? Halos paos ang boses ko. Tumango siya, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Lourdes, hindi ko na matiis ang konsensya ko. Umalis ako sa kumpanya dahil hindi ko kayang sikmurain ang mga ipinapagawa sa akin ni Renato at ni Doña Pilar. Anong ibig ninyong sabihin? Lumapit siya sa akin at bumulong, Lourdes. Matagal ka nang ninanakawan ng sarili mong asawa. Hindi lang basta investment ang Bianca na iyon. Ang mga pondo na dapat ay para sa expansion ng tiwala ng mga kooperatiba, lihim na inilipat ni Renato sa isang account na nakapangalan kay Bianca. At ang masama, ang mga utang na ginawa niya, ikaw ang ginawa niyang garantor. Parang may humampas sa ulo ko, garantor. Pero kailan ako pumirma? Yun ang hindi ko alam, Lords. Pero may nakita akong mga dokumento, mga pirma mong mukhang bago pa. Kailangan mong mag-ingat. Hindi lang ang tiwala mo ang kinuha nila, pati ang kalayaan mo ay nakasalalay sa mga utang na yon. Bago ko pa siya matanong, nang higit pa may humintong itim na sasakyan sa tapat ng simbahan. Agad na namutla si Mang Berting. Kailangan ko nang umalis. Huwag kang magtitiwala kahit kanino, Lourdes. Lalo na sa mga papel na galing kay Doña Pilar.
Mabilis siyang naglakad palayo at nawala sa dilim. Naiwan akong tuliro. Kung totoo ang sinasabi ni Mang Berting, ibig sabihin ay planado ang lahat, hindi lang ang pagpapatalsik sa akin, kundi ang tuluyang paglubog sa akin sa utang. Dali-dali akong sumakay ng jeep pauwi sa bahay ng aking ina sa kanugnog na bayan. Iyon na lang ang tanging lugar na itinuturing kong santuaryo. Pagdating ko sa aming lumang bahay na gawa sa Nara at adobe, nakita ko si Nanay Rosa na nagdidilig ng mga halaman sa bakuran. Sa edad na 75, mahina na ang kanyang pandinig, pero malakas pa ang kanyang pakiramdam. Lourdes anak, bakit ka narito? Hindi ba't anibersaryo ng tiyanggi ninyo ngayon? Tanong niya habang nagmamano ako. Pinilit kong ngumiti kahit na ang totoo ay gusto ko nang humagulhol. Maaga lang pong natapos na eh. Namiss ko po ang luto ninyo. Pumasok kami sa loob. Ang amoy ng tuyong dahon at lumang kahoy ay nagbigay sa akin ng panandaliang kapayapaan. Pero naputol iyon nang makita ko ang isang sobring puti sa ibabaw ng hapagkainan. May tatak ito ng isang rural bank. Nay, ano ito? Iyan ba may dumating na lalaki kahapon? Sabi niya ay kailangan mo raw pirmahan ng ilang dokumento para sa insurance ng bahay. Sinabi ko na wala ka rito, pero sabi niya ay may dala na siyang kopya ng pirma mo. Mabilis kong binuksan ang sobre. Ang mga kamay ko ay nanginginig habang binabasa ang bawat salita. Iyon ay isang notice of foreclosure. Ang bahay ni nanay. Ang bahay na pinaghirapan ng aking ama, ang tanging alaala ng aming pamilya, ay nakatakdang hatakin ng bangko sa loob ng 30 araw dahil sa isang utang na nagkakahalaga ng 5 milyong piso. Isang utang na ginamit bilang puhunan para sa Sarmiento Heritage by Bianca. At ang pinakamasakit, sa ilalim ng dokumento, nakita ko ang aking pirma. Hindi ito photocopy, mukhang orihinal. At ang petsa, noong nakaraang linggo lang nung gabing uminom ako ng gatas na ibinigay ni Renato bago ako matulog dahil daw sa sobrang pagod ko. Lourdes, bakit ka umiiyak anak? May problema ba sa bahay? Tanong ni Nanay Rosa, ang kanyang boses ay puno ng kaba. Bago ako makasagot, narinig namin ang paghinto ng isang sasakyan sa labas. Isang magarbong SUV, bumaba ang isang lalaking nakabarong at isang abogado. Hindi ko sila kilala, pero kilala ko ang babaeng kasunod nila na dahan-dahang bumaba ng sasakyan habang may hawak na payong. Si Doña Pilar. Pumasok sila sa aming bakuran na tila ba sila ang may-ari ng lupa. Magandang umaga, Rosa, bati ni Doña Pilar sa aking ina nang may halong pait ng ngiti. Pasensya na at kailangan naming pumunta rito ng ganito kaaga. Pilar, anong ginagawa niyo rito? Tanong ni Nanay Rosa. Tumingin sa akin si Doña Pilar. Lourdes, hindi ba't sinabi ko na sa iyo kagabi? Ang pananahimik mo ang kabayaran para sa pananatili ng nanay mo rito. Pero tila matigas ang ulo mo. Nakita ka ng mga tauhan ko na nakikipagkita kay Berting sa simbahan. Anong karapatan ninyong sundan ako, sigaw ko? At paano ninyo nagawang isangla ang bahay ng nanay ko nang wala akong alam? Tumawa ng mahina ang abogadong kasama niya. Mrs. Sarmiento, narito po ang dokumento. Kusa ninyong nilagdaan ang deed of mortgage noong Martes ng gabi sa harap ng asawa ninyo. Legal ang lahat. Sinamantala nyo ang pagod ko nilasing o pinatulog nyo ako para makuha ang pirma ko. Lumapit sa akin si Doña Pilar at bumulong sapat lang para ako lang ang makarinig. Kahit maglupasay ka rito, Lourdes, walang maniniwala sa iyo. Sa mata ng batas, ikaw ang nagbaon sa sarili mo sa utang. Ngayon may deal ako sa iyo. Ibigay mo sa amin ang original na logbook ng mga lumang resipe, ang itinatago mong libreta de panadria, at babayaran ko ang utang ng bahay na ito. Kung hindi sa susunod na buwan sa kalsada na matutulog ang ulyanin mong ina. Nanigas ako. Ang logbook. Iyon ang huling alas ko. Nandoon ang lahat ng sikreto ng bawat tinapay na nagpasikat sa Panaderia Sarmiento. Kung ibibigay ko iyon, wala na talaga akong natitira. Pero kung hindi, mawawalan ng bahay ang nanay ko dahil sa kasakiman nila. Lourdes, ano ang sinasabi niya? Tanong ni Nanay Rosa habang hawak ang braso ko. Tumingin ako kay Doña Pilar. Ang kanyang mukha ay puno ng tagumpay. Pero sa kailaliman ng aking galit, naalala ko ang sinabi ni Mang Berting. Ang sikreto ni Bianca at Renato. Hindi ko ibibigay ang logbook, matigas kong sabi. Nagbago ang mukha ni Doña Pilar. Naging madilim ito. Kung ganoon, ihanda mo na ang mga gamit ng nanay mo. Attorney, ituloy ang foreclosure process.
Teka lang, pigil ko sa kanila. Hindi niyo pa ako natatalo, Pilar. Dahil kung itutuloy niyo ang pagkuha sa bahay na ito, sisiguraduhin ko na sa anibersaryo ng kasal ni Renato at Bianca sa susunod na linggo buong mundo ang makakaalam kung sino talaga si Bianca. Napatigil si Doña Pilar. Nakita ko ang isang saglit na takot sa kanyang mga mata. Anong pinagsasabi mo? Bakit, Pilar? Akala mo ba hindi ko alam? Ang lakas ng loob ko ay galing sa panghuhula, pero nakita ko sa reaksyon niya na tinamaan ko ang target. Hindi siya basta marketing consultant lang, hindi ba? May mas malalim na dahilan kung bakit gustong-gusto ni Renato na ibigay sa kanya ang lahat. Bago pa makapagsalita si Doña Pilar, muling tumunog ang cellphone ko. Isang picture message mula kay Mang Berting. Isang lumang birth certificate. Nang makita ko ang pangalan ng ama sa birth certificate na iyon, muntik na akong mabuwal. Hindi lang basta con artist si Bianca, at hindi lang basta pagnanasa ang dahilan ni Renato. Dahil sa birth certificate na hawak ko, ang ama ni Bianca ay walang iba kundi si Renato Sarmiento. Nanginig ang mga daliri ko habang nakatitig sa screen ng cellphone. Doon sa malabo pero malinaw na litrato ng birth certificate, nakasulat ang katotohanang bumasag sa huling piraso ng aking puso. Father Renato Sarmiento, Child Bianca Evangelista. 30 taon kaming mag-asawa. Sa 30 taon na iyon, akala ko ay wala kaming naging anak dahil sa aking kapansanan o dahil sa plano ng Diyos. Iyon pala, matagal na siyang may bunga sa ibang babae. At ang mas masakit, ang batang iyon ang ginagamit niya ngayon para agawin ang lahat ng pinaghirapan ko. Tumingin ako kay Doña Pilar. Ang kanyang mukha na kanina ay puno ng katarayan, ay biglang naging maputla. Alam niya. Alam niya ang tungkol kay Bianca noon pa man. Lourdes, ibaba mo ang teleponong iyan, utos ni Doña Pilar. Ang kanyang boses ay hindi na kasing tatag ng kanina. Huwag kang gagawa ng ingay na pagsisisihan mo. Pagsisisihan. Pilar, 30 taon ninyo akong ginawang tanga. Sigaw ko, hindi ko na mapigilan ang luhang kanina ko pa kinakalaban. Ito ba ang dahilan? Kaya niyo ba ako itinataboy dahil gusto ninyong ibigay ang mana sa sarili ninyong dugo? Gamit ang pawis ko. Gamit ang bahay ng nanay ko, Lourdes, anak. Ano ang nangyayari? Lumapit si Nanay Rosa. Pilit akong inaalalayan kahit siya mismo ay nanghihina. Hindi sumagot si Doña Pilar. Senanyasan niya ang kanyang abogado na lumabas na ng bakuran. Bago siya sumunod, lumingon siya sa akin nang may malamig na tingin. 1 linggo, Lourdes. 1 linggo lang ang ibibigay ko sa iyo para lisanin ang bahay na ito. At kung ilalabas mo ang dokumentong iyan, sisiguraduhin ko na hindi lang foreclosure ang haharapin mo. Isasampa ko ang lahat ng kasong pwedeng isampa sa iyo para mabulok ka sa kulungan. Mabilis silang sumakay sa SUV at humarurot palayo. Iniwan kaming mag-ina sa gitna ng alikabok at ingay ng paligid. Nay, pasensya na po. Ipaglalaban ko ang bahay natin. Pangako po hindi tayo aalis dito, sabi ko, habang yakap-yakap ang aking ina. Pero sa loob-loob ko, alam kong kailangan ko ng mas matibay na ebidensya. Ang litrato sa cellphone ay pwedeng burahin o sabihing peke. Kailangan ko ang orihinal. Kailangan ko ang mga liham o anumang magpapatunay na planado ang pagnanakaw nila sa akin. Nang sumapit ang gabi ng mahimbing na ang tulog ni Nanay Rosa, binalot ko ang aking mukha ng bika at nagsuot ng madilim na jacket. Bumalik ako sa bayan. Bumalik ako sa Panaderia Sarmiento. Alam ko ang bawat pasikot-sikot ng gusaling iyon. Ako ang nagdisenyo ng layout ng kusina at ako ang may hawak ng master key na hindi pa nila nababawi sa akin. Marahil ay akala nila ay sobrang lugmok ko na para makaisip pang bumalik. Dahan-dahan kong binuksan ang pintuan sa likod, malapit sa malaking pugon. Ang init ng hurno ay naroon pa rin, amoy harina at amoy asukal, mga amoy na dati ay nagpapangiti sa akin pero ngayon ay nagpapaalala ng aking pagkatalo. Dumiretso ako sa opisina ni Renato sa 2nd palapag. Noong nandoon pa ako, bawal akong pumasok basta-basta rito. Sabi niya ay confidential ang mga papeles ng kumpanya. Ngayon alam ko na kung bakit. Gamit ang flashlight ng cellphone, hinalughog ko ang kanyang drawer. Puro mga kontrata ng supplier at billing statements. Pero napansin ko ang isang bahagi ng sahig sa ilalim ng kanyang mesa na tila hindi pantay. Isang lumang teknik ng mga Sarmiento para magtago ng mahahalagang bagay. Gamit ang isang spatula na dala ko, dahan-dahan kong inangat ang kahoy. Doon sa isang maliit na metal box, nakita ko ang mga bagay na mas matindi pa sa birth certificate. Mga liham. Maraming liham.
Binasa ko ang isa. Galing ito kay Doña Pilar, may petsang 26 na taon na ang nakalilipas. Renato, huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala sa sustento ng bata at ng nanay niya sa Maynila. Gamitin mo ang perang kinita ni Lourdes sa bagong branch. Hindi niya malalaman. Isipin mo na lang na ito ay para sa kinabukasan ng tunay na tagapagmana ng pamilya Sarmiento. Tiisin mo muna ang babaeng iyan, kailangan natin ang kanyang mga resipe. Napaupo ako sa sahig. Ang bawat salita ay parang kutsilyong sumasaksak sa akin. Hindi lang pala si Renato ang traidor. Ang buong pamilya nila ay itinuring akong baka na pinagkukunan ng gatas hanggang sa matuyo ako. Ginagamit nila ang kita ko para buhayin ang anak ni Renato sa labas. At may isa pang dokumento sa ilalim ng mga sulat. Isang transfer of brand ownership. Pero ang petsa nito ay hindi noong nakaraang linggo. Ang petsa ay 10 taon na ang nakalilipas. Matagal na nilang inilipat ang pangalan ng brand sa isang shell company na ang may-ari ay si Doña Pilar. Ibig sabihin kahit anong galing ko sa paggawa ng negosyo 10 taon na pala akong nagtatrabaho para sa isang kumpanyang hindi na sa akin. Biglang bumukas ang ilaw sa opisina. Sinasabi ko na nga babalik ka para makiusap, isang boses ng babae ang narinig ko. Lumingon ako. Nakatayo sa pintuan si Bianca. Wala siyang suot na mamahaling suit ngayon, kundi isang simpleng duster, pero ang tingin niya sa akin ay puno ng panghahamak. Bianca, sabi ko habang mahigpit na hawak ang metal box. Akin na yan, Nanay Lourdes, sabi niya, habang dahan-dahang lumalapit. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Alam ko na ang lahat. Alam kong tatay ko si Renato. At alam ko rin na ikaw ang dahilan kung bakit kami naghirap ng nanay ko sa loob ng maraming taon, dahil ikaw ang kasama niya sa yaman. Napatigil ako. Anong sinabi mo? Ako ang dahilan. Yun ang sabi ni Lola Pilar, sagot ni Bianca. Sabi niya, pinilit mo raw si Papa na pakasalan ka para makuha ang pera ng pamilya nila at itinago mo kaming mag-ina para hindi ka mapahiya. Kaya ngayon kinukuha ko lang ang nararapat para sa akin. Natawa ako ng mapait. Ang galing ni Doña Pilar. Hindi lang ako ang niloko niya kundi pati ang sarili niyang apo. Nilason niya ang isip ni Bianca para maging kasangkapan sa kanyang kasamaan. Bianca, tingnan mo ang mga sulat na ito, sabi ko, habang pilit na tumatayo. Tingnan mo kung sino talaga ang nagnanakaw sa kanino. Pero bago pa makuha ni Bianca ang mga sulat, narinig namin ang mabibigat na yabag ng sapatos sa hallway. Bianca, sino ang kausap mo riyan? Boses iyon ni Renato. Nagkatinginan kami ni Bianca. Nakita ko ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata sa unang pagkakataon. Tago biglang bulong ni Bianca sa akin. Anong yu? Sa loob ng cabinet, bilis. Kung ayaw mong makulong ngayon din, hinila niya ako at itinulak sa loob ng isang malaking cabinet ng mga file bago pa makapasok si Renato sa loob ng opisina. Bakit niya ako tinutulungan? Mula sa maliit na siwang ng pinto ng cabinet, nakita ko ang pagpasok ni Renato. Hindi siya mag-isa. Kasama niya ang isang lalaki na may dalang mga galon ng gasolina. Bilisan mo, utos ni Renato sa lalaki. Sabi ni Mama, kailangang magmukhang aksidente ang sunog. Kapag natupok ang lumang bakery na ito, makukuha natin ang insurance money at wala nang ebidensya na maiiwan para kay Lourdes. Lilipat na tayo sa bagong gusali sa syudad. Nanigas ang buong katawan ko. Susunugin nila ang Panaderia Sarmiento. Kasama ako sa loob. Ang amoy ng gasolina ay mabilis na humalo sa amoy ng harina at lumang kahoy. Mula sa maliit na awang ng cabinet, nakikita ko ang anino ni Renato na gumagalaw ng walang alinlangan. Ang bawat buhos ng likido sa sahig ay tila ba pagbuhos din ng lason sa 30 taon naming pagsasama. Siguraduhin mong sa bandang pugon, magsisimula ang apoy, utos ni Renato. Ang boses niya ay kasing lamig ng bakal. Doon nakatago ang mga lumang records. Kapag naging abo ang lahat, wala nang habol si Lourdes. Malinis ang transition natin sa bagong kumpanya. Paano si Bianca, boss? Tanong ng lalaki. Huwag mong alalahanin ang anak ko. Kasama ko siya sa plano. Alam niya na ito ang tanging paraan para makuha ang insurance money at makapagsimula kami sa Maynila nang walang sabit. Nanigas ako sa loob ng cabinet. Kasama si Bianca, ibig sabihin ang pagtatago niya sa akin kanina ay isa ring laro, isang patibong. Narinig ko ang yabag ng mga paa ni Renato palabas ng opisina. Naiwan ang lalaking may hawak na lighter. Nakita ko ang pagkinang ng apoy sa kanyang kamay. Ito na ang katapusan ko.
Mamamatay ako sa loob ng sarili kong pangarap. Pero bago pa mabitawan ng lalaki ang apoy, mabilis na bumukas ang pinto. Si Bianca. Labas na sigaw niya habang hinihila ang pinto ng cabinet. Napatulala ang lalaking may lighter. Miss Bianca, sabi ni boss. Umalis ka na rito. Ako na ang tatapos, utos ni Bianca sa lalaki. May kung ano sa boses niya, takot na hinaluan ng determinasyon. Nag-aalangan ang lalaki pero dahil si Bianca ang bagong boss, tumango ito at mabilis na lumabas. Hinila ako ni Bianca palabas ng cabinet. Ang gulo ng buhok niya at ang kanyang mga mata ay nangingilid ang luha. Bakit mo ako tinutulungan, hingal kong tanong habang yakap-yakap ang metal box. Sabi ng tatay mo kasama ka sa plano. Akala ko ay kukunin lang namin ang karapatan ko, hikbi ni Bianca habang hinihila ako patungo sa bintana ng opisina. Hindi ko alam na papatay siya ng tao. Hindi ko alam na ganito kadumi ang pamilyang kinabibilangan ko. Bianca, niloko ka nila, mabilis kong sabi. Binuksan ko ang metal box at kinuha ang isa sa mga sulat ni Doña Pilar. Basahin mo ito. Hindi ako ang nagnakaw sa inyo. Si Doña Pilar ang gumamit sa akin at ngayon ginagamit ka rin niya para itago ang mga krimen nila. Sandaling natigilan si Bianca habang binabasa ang sulat sa ilalim ng liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana. Nakita ko ang unti-unting pagguho ng kanyang mundo. Ang pagkilala niya sa kanyang ama ay isang malaking kasinungalingan. Papad, bulong niya puno ng pait. Kailangan na nating umalis, Bianca. Magsisimula na ang apoy sa ibaba. Tumalon kami sa fire escape sa likod ng gusali. Pagbaba namin sa lupa, narinig namin ang isang mahinang pagsabog. Ang usok ay nagsisimula ng lumabas mula sa mga bintana ng bakery. Ang panaderya Sarmiento, ang buhay ko, ang alaala ng aking lola, ay unti-unti nang nilalamon ng apoy. Napaupo ako sa damuhan, nakatingin sa naglalagablab na gusali. Parang tinutupok din ang puso ko. Lourdes! Tawag ni Bianca sa akin. Hindi na niya ako tinawag na Nanay Lourdes nang may pang-uyam. Ngayon ang boses niya ay maliit at basag. Patawarin mo ako. Akala ko ay ikaw ang kontrabida sa buhay namin. Tumingin ako sa kanya. Nakita ko ang isang batang babae na naghahanap lang ng pagkilala mula sa isang amang hindi kailanman naging tapat. Hindi ka kabit, Bianca, sabi ko sa kanya. Anak ka. Biktima ka rin ng kasakiman ni Renato at Doña Pilar. Ginamit nila ang pagmamahal mo para gawin kang katuwang sa kanilang kasamaan. Biglang tumunog ang mga sirena ng bumbero sa malayo. Pero alam kong huli na para sa bakery. Mula sa dilim, nakita ko ang SUV ni Renato na huminto sa kanto. Nakatayo siya roon, pinapanood ang apoy na may ngiti sa kanyang mga labi. Akala niya ay kasama ko sa apoy ang lahat ng ebidensya. Akala niya ay patay na ako. Hayaan nating isipin nila na wala na ako, bulong ko kay Bianca. Anong gagawin mo? Kailangan kong protektahan ang nanay ko. At kailangan nating hanapin si Mang Berting. Siya lang ang nakakaalam kung paano nakuha ni Doña Pilar ang pirma ko sa mga dokumento ng foreclosure. Hinawakan ni Bianca ang kamay ko. Ang kanyang kamay ay malamig pero ang hawak niya ay mahigpit. Sasama ako sa iyo. Hindi ako papayag na matapos ito ng ganito lang. Kung kailangang ibagsak ko ang sarili kong ama para maituwid ang lahat, gagawin ko. Nagtago kami sa anino ng mga puno habang dumarating ang mga awtoridad. Sa gitna ng liwanag ng apoy, nakita ko si Doña Pilar na bumaba rin ng sasakyan. Nagyakap sila ni Renato, nagpapanggap na nagdadalamhati sa harap ng mga usisero. Ngunit sa mga kamay ko, hawak ko ang metal box. Ang mga sulat, ang birth certificate, at ang katotohanan. Isang linggo, Bianca, sabi ko habang nakatingin sa aking mga kaaway. Isang linggo ang ibinigay sa akin ni Doña Pilar para umalis sa bahay ng nanay ko. Pero sa loob ng isang linggong iyon, sisiguraduhin kong sila ang mawawalan ng matutuluyan. Hinatid ako ni Bianca sa isang maliit na motel sa kabilang bayan para doon muna magtago. Bago siya umalis para bumalik sa mansyon at magpanggap na wala siyang alam, may iniabot siya sa akin. Isang susi. Susi iyan ang safe ni Lola Pilar sa kwarto niya, bulong ni Bianca. Nandoon ang orihinal na titulo ng bahay ng nanay mo. Kukunin ko iyon, Lourdes. Pangako. Naiwan akong mag-isa sa loob ng madilim na kwarto. Tumingin ako sa salamin. Ang mukha ko ay puno ng uling at luha, pero ang aking mga mata ay nagniningning na sa determinasyon. Hindi na ako ang Lourdes na sunod-sunuran. Hindi na ako ang asawang bulag sa pag-ibig. Dahil ang apoy na itinanim nila para ubusin ako, ay siya ring apoy na magbibigay sa akin ng lakas para bumangon.
Ngunit habang tinitingnan ko ang mga sulat sa box, may isang bagay akong napansin na hindi ko nakita kanina. Isang maliit na resibo ng ospital mula sa Maynila, may petsang 2 buwan lang ang nakalilipas. Pangalan ni Doña Pilar ang nakasulat. At ang diagnosis terminal stage cancer. Napatigil ako. Kung mamamatay na si Doña Pilar, bakit kailangan pa niyang magnakaw? Bakit kailangan pa niyang sirain ang buhay ko? May mas malalim pang dahilan. Isang lihim na hindi pa alam ni Bianca at marahil ay hindi rin alam ni Renato. Amoy usok pa rin ang aking buhok at mga kalyadong kamay. Sa loob ng maliit at madilim na kwarto ng motel, nakatitig ako sa resibo ng ospital. Terminal stage cancer. Ang babaeng nagmalupit sa akin, ang babaeng itinuring kong sariling ina, sa loob ng 30 taon ay nagbibilang na lang pala ng araw. Bakit, Pilar, bulong ko sa hangin? Kung mamamatay ka na rin lang, bakit kailangan mo pang ubusin ang huling patak ng dangal ko? Hindi ko mahanap ang sagot. Kung ang isang tao ay malapit na sa kamatayan, karaniwan ay humihingi ito ng tawad at naghahanap ng kapayapaan. Pero si Doña Pilar ay kabaligtaran, tila mas naging hayok siya sa kapangyarihan habang papalapit ang kanyang katapusan. Maaga akong umalis sa motel para puntahan si Nanay Rosa. Kailangan kong masigurong ligtas siya. Gamit ang isang lumang belo para itago ang aking mukha, sumakay ako ng tricycle patungo sa aming lumang bahay. Mula sa malayo, nakita ko si Nanay Rosa na nakaupo sa tumba-tumba sa balkonahe. Yakap-yakap niya ang isang lumang unan at nakatingin sa malayo. Ang kanyang mga mata ay tila naghahanap. Nang makalapit ako, agad siyang tumayo kahit nanginginig ang kanyang mga tuhod. Lourdes, anak, tawag niya. Agad akong lumapit at yumakap sa kanya. Nay, nandito po ako. Pasensya na po at hindi ako nakauwi kagabi, hikbi ko sa kanyang balikat. Napanaginipan ko ang bakery niyo, Lourdes. Maapoy daw. Mainit, bulong ni Nanay Rosa habang hinahaplos ang aking buhok. Sabi ko sa iyo, anak, huwag kang masyadong malapit sa pugon. Masusunog ang pangarap mo. Nanlambot ang mga tuhod ko. Kahit ulyanin na sinanay ang kanyang kutob, ay hindi nagkakamali. Hindi ko muna sinabi sa kanya ang totoong nangyari sa Panaderia Sarmiento. Ayaw kong madagdagan ang kanyang dinaramdam. Habang pinapakain ko si nanay ng almusal, nakatanggap ako ng tawag mula kay Bianca. Lourdes, nakita ko na ang orihinal na titulo, mabilis at pabulong na sabi ni Bianca. Pero may natuklasan pa ako rito sa safe ni Lola Pilar. Hindi lang ito tungkol sa akin o sa bakery. Anong ibig mong sabihin? May mga kasulatan dito tungkol sa isang malaking utang sa sugal ni Papa sa Maynila. Milyon-milyon, Lourdes. Kaya pala kailangan nila ng insurance money mula sa sunog. Hindi iyon para sa kinabukasan ko, iyon ay para pambayad sa mga taong humahabol kay Papa. Napatigil ako sa pagsubo kay nanay. Iyon pala ang dahilan. Ang sakim kong asawa ay nalulong sa sugal at ang konsentidor niyang ina ay handang sumira ng buhay para lang iligtas ang kaisa-isa niyang anak mula sa kapahamakan. At si Lola Pilar, pagpapatuloy ni Bianca, ang boses niya ay nanginginig. Kaya niya gustong makuha ang lahat ng recipe mo dahil balak niyang ibenta ang brand ng Panaderia Sarmiento sa isang malaking kumpanya sa ibang bansa. Isang lump sum na bayad para masigurong may maiiwan siyang pangalan bago siya mawala. Gagamitin nila ang pangalan ko para sa huling pagkakataon, matigas kong sabi. Salamat, Bianca. Itago mo ang mga dokumentong iyan. Huwag kang magpapahalata kay Renato. Lourdes, mag-ingat ka. Papunta na riyan ang mga tauhan ni Papa. Sabi niya, kailangan mo raw pirmahan ang isang waiver na hindi ka maghahabol sa insurance money kapalit ng pananatili ni Nanay Rosa sa bahay ninyo. Agad akong kinabahan. Ngayon na ba? Oo. Paalis na sila rito. Binaba ko ang telepono. Tumingin ako sa paligid ng aming bahay. Ito ang huling kuta ko. Kung papipirmahin nila ako, ibig sabihin ay wala na talaga akong habol sa kahit na ano. Magiging pulubi kaming mag-ina habang sila ay nagpapakasasa sa perang galing sa abo ng aking pinaghirapan. Nay, kailangan nating umalis, sabi ko kay Nanay Rosa. Saan tayo pupunta, anak? Magluluto pa ako ng kakanin para sa pista. Sa ligtas na lugar po, Nay. Bilisan niyo po. Mabilis kong inimpake ang ilang mahahalagang gamit at ang metal box. Pero bago pa kami makalabas ng pinto, isang itim na sasakyan ang huminto sa harap ng aming bakuran. Bumaba si Renato. Kasama niya ang 2 lalaking nakabarong mga tauhan ng bangko na mukhang binayaran niya. Lords, alam kong nandyan ka, sigaw ni Renato. Pumasok siya sa loob ng bahay nang walang paalam. Pagkakita niya sa akin, isang mapang-uyam na ngiti
ang sumilay sa kanyang mga labi. Akala ko ba ay natupok ka na kasama ng mga pangarap mo? Hinarangan ko si Nanay Rosa. Anong kailangan mo, Renato? Inilapag niya ang isang folder sa mesa. Pirmahan mo ito. Isang simpleng waiver lang. Ibibigay mo sa akin ang karapatan sa insurance claims ng Panaderia Sarmiento at nangangako ako hindi kukunin ng bangko ang bahay na ito hanggang sa mamatay ang nanay mo. Tiningnan ko ang dokumento. Ang kapal ng mukha niya. Pagkatapos niyang sunugin ang bakery, ako pa ang hihilingan niya ng pirma para makuha ang pera ng insurance. Paano kung hindi ako pumirma, hamon ko? Lumapit si Renato sa akin, ang amoy ng alak at sigarilyo ay bumabakat sa kanyang hininga. Kung hindi ka pipirma ngayon din, ay palalayasin ko kayo rito. May hawak akong utos mula sa bangko. At huwag mong isiping tutulungan ka ng mga bumbero, ang ulat nila faulty wiring ang sanhi ng sunog. Aksidente, Lourdes. Malinis ang lahat. Aksidente, natawa ako ng mapait. Nandun ako, Renato. Nakita kita. Nakita ko ang lalaking may dalang gasolina. Sandaling natigilan si Renato, pero mabilis siyang nakabawi. Sino ang maniniwala sa iyo? Isang babaeng nawalan ng bait dahil sa sunog. Wala kang ebidensya, Lourdes. Meron ako, Renato, sabi ko habang nakatitig ng diretso sa kanyang mga mata. At hindi lang tungkol sa sunog. Alam ko ang tungkol sa utang mo sa sugal. Alam ko ang tungkol sa sakit ng nanay mo. At higit sa lahat, alam ni Bianca ang lahat. Sa banggit ng pangalan ni Bianca, nagbago ang mukha ni Renato. Ang kanyang kumpiyansa ay napalitan ng kaba. Anong kinalaman ni Bianca rito? Siya ang nagligtas sa akin sa apoy, Renato. Ang sarili mong anak ang nagtraidor sa iyo dahil hindi niya masikmura ang dumi ng iyong pagkatao. Magsisinungaling ka na lang tungkol pa sa anak ko, akmang sasampalin ako ni Renato nang biglang sumigaw si Nanay Rosa. Huwag mong sasaktan ang anak ko, sigaw ni Nanay habang pilit na itinutulak si Renato gamit ang kanyang mahinang mga kamay. Itinulak ni Renato si Nanay Rosa sa sobrang galit. Napaupo si Nanay sa sahig at napaingit sa sakit. Nay, dinaluhan ko agad ang aking ina. Doon sa sandaling iyon, ang huling hibla ng aking pasensya ay naputol. Tumingin ako kay Renato ng may matinding puot. Lisanin mo ang bahay na ito, Renato. Ngayon din. Dahil kung hindi, sisiguraduhin kong ang unang balita sa dyaryo bukas ay ang paghuli sa asawa ni Doña Pilar dahil sa tangkang pagpatay at arson. Subukan mo, Lourdes. Subukan mo, banta ni Renato bago padabog na lumabas ng bahay. Naiwan kaming mag-ina na luhaan. Pero habang yakap ko ang aking ina, isang bagay ang napansin ko sa sahig. Isang maliit na susi na nalaglag mula sa bulsa ni Renato nang itulak niya si Nanay. Hindi ito ordinaryong susi. May tatak ito ng isang safety deposit box sa isang bangko sa Maynila. Naalala ko ang sinabi ni Mang Berting. Matagal ka nang ninanakawan ng sarili mong asawa. Ito na ang susi sa lahat ng ebidensya ng kanyang pagnanakaw sa loob ng 30 taon. Lourdes, bulong ni Nanay Rosa habang hawak ang kanyang balakang. Ang tinapay, kailangan nating iligtas ang tinapay. Opo, Nay, sabi ko habang mahigpit na hawak ang susi. Ililigtas natin ang lahat. Ngunit sa labas narinig ko ang muling paghinto ng isa pang sasakyan. Hindi ito si Renato. Isang matandang babae ang bumaba, hirap na hirap huminga pero ang mukha ay puno ng determinasyon. Si Doña Pilar. Nandito siya para sa huling pagtutuos. At alam ko hindi siya aalis hanggat hindi niya nakukuha ang libreta de panaderia, ang logbook ng aking mga recipe. Ang tunog ng tungkod ni Doña Pilar sa aming sahig na kahoy ay tila bawat tibok ng isang relong nagbabantay sa aking katapusan. Humihingal siya, ang bawat hininga ay parang isang mabigat na pasanin, pero ang kanyang mga mata, ang mga matang iyon, na dati ay tinitingala ko, nang may paggalang ay nanatiling kasing talas ng salamin. Pilar, bulong ko. Inalalayan ko si Nanay Rosa na maupo sa sofa, malayo sa babaeng nagdala ng dilim sa aming buhay. Lourdes, boses niya ay gumaralgal, pero puno pa rin ng awtoridad. Huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa. Alam kong nakuha mo ang metal box mula sa opisina bago ito masunog. At alam ko ring nasa iyo ang libreta de panaderia. Natawa ako ng mapait habang hawak ko ang susing nalaglag ni Renato sa aking bulsa. Yun lang ba ang pinunta mo rito? Ang mga resipe? Kahit mamatay ka na, Pilar, pera pa rin ang iniisip mo. Nanigas ang katawan ni Doña Pilar nang banggitin ko ang kanyang sakit. Sandali siyang natigilan, ang kanyang putlang labi ay nanginig. Kung alam mo na, mas mabuti. Mas maiintindihan mo na wala na akong panahon para sa mga drama mo.
Ibigay mo sa akin ang libreta, at bago ako mawala sisiguraduhin kong malinis ang pangalan mo sa bangko. Mabubuhay kayo ng nanay mo ng tahimik sa bahay na ito. At pagkatapos ibebenta ninyo ang brand ng Panaderia Sarmiento sa mga dayuhan. Gagawin ninyong delata at puno ng preservatives ang mga tinapay na ginawa ko ng may pagmamahal. Lumapit ako sa kanya, hindi na ako natatakot sa kanyang presensya. Ang bawat recipe sa libretang iyon ay dugo at pawis ko. Hindi mo iyon pag-aari. Binigyan ka namin ng pangalan Lourdes, biglang sigaw ni Doña Pilar, dahilan para mapakapit sa akin si Nanay Rosa sa takot. Isang hamak na panadero ka lang sa kanto bago ka namin kinuha. Ang pangalang Sarmiento ang nagdala sa iyo sa itaas. Utang na loob mo sa amin ang lahat ng karangyaan mo. Utang na loob nanginginig ang boses ko sa galit. 30 taon kong binuhat ang pamilya nyo. Ako ang nagbayad sa lahat ng utang ni Renato. Ako ang nag-alaga sa iyo nang magkasakit ka. Ang tanging utang na meron dito ay ang utang ninyo sa akin. Ang buhay na ninakaw ninyo. Huminga ng malalim si Doña Pilar, tila ba kapos na siya sa hangin. Inilabas niya ang isang pirasong papel mula sa kanyang bag. Isang contract to sell. Nakalagda na ako rito, Lords. Kailangan ko na lang ang orihinal na sulat kamay ng mga recipe para sa verification ng mga buyers. 50 milyong piso. Yan ang halaga ng brand. Kapag hindi ko na isara ang deal na ito sa loob ng 3 araw, hindi lang foreclosure ang kakaharapin mo. May mga utang si Renato sa mga taong hindi marunong magpatawad. Kapag hindi sila nabayaran, hindi lang ako ang mamamatay. Isasama nila kayong lahat. Napatigil ako. Ito na ang sinasabi ni Bianca. Ang utang sa sugal ni Renato ay hindi lang basta utang sa bangko. Ito ay utang sa mga sindikato. Ginamit niyo ako bilang panangga sa mga kamalian ni Renato Bulongko. Ganyan ang pamilya Lourdes. Ang mas malakas ang nagsasakripisyo para sa mahihina, sabi ni Doña Pilar nang walang anumang bakas ng pagsisisi. Ibigay mo na ang libreta. Para rin ito sa kaligtasan ninyo. Tumingin ako kay Nanay Rosa na ngayon ay tulala at parang walang naintindihan. Ang aking nanay ay inosente. Ang aking nanay ay walang kasalanan sa mundong ito, pero siya ang unang tatamaan kapag gumanti ang mga kaaway ni Renato. Wala sa akin ang libreta pagsisinungaling ko. Naitago ko na ito sa isang lugar na hindi nyo kailanman mahahanap. Dumiin ang hawak ni Doña Pilar sa kanyang tungkod. Kung ganoon pinipili mo ang mahirap na paraan. May 3 araw ka pa, Lourdes. Pero tandaan mo habang lumilipas ang oras lalong lumalapit ang panganib sa pintuan mo. Huwag mong hintayin na may masamang mangyari sa nanay mo bago ka matauhan. Dahan-dahan siyang tumalikod at lumabas ng bahay, inaalalayan ng kanyang driver. Pagkaalis nila napaupo ako sa sahig. Ramdam ko ang bigat ng buong mundo. Lords, tawag ni Nanay Rosa. Ang susi anak, ang susi sa puso ng bakery, itago mo. Napatingin ako sa susing hawak ko. Ang susing nalaglag ni Renato. Hindi ito susi ng libreta. Ito ay susi ng isang safety deposit box sa Maynila. Naalala ko ang sinabi ni Mang Berting tungkol sa mga pondo na lihim na inililipat ni Renato. Agad kong tinawagan si Bianca. Bianca, kailangan nating pumunta sa Maynila. Ngayon din sabi ko, bakit anong meron? May hawak akong susi. Naniniwala akong narito ang huling piraso ng katotohanan na magpapabagsak sa kanila bago pa nila maibenta ang kumpanya. Pero kailangan nating magmadali. May 3 araw na lang tayo. Lourdes, mag-ingat ka. Galit na galit si Papa. Hinahanap niya ang susi niya. Alam niyang nawawala ito. Hayaan mo siyang maghanap, Bianca. Ang kailangan mo ay siguraduhing ligtas si Nanay Rosa habang wala ako. Pangako, Lourdes, ako ang bahala sa kanya. Magpapadala ako ng mga taong mapagkakatiwalaan ko para bantayan ang bahay niyo. Bago sumikat ang araw, iniwan ko muna ang aking ina sa ilalim ng pangangalaga ng isang matapat na kapitbahay at ng mga tao ni Bianca. Sumakay ako ng bus patungong Maynila, bitbit ang metal box at ang susing iyon. Habang umaandar ang bus, binuksan ko ang metal box at kinuha ang libreta de panaderia. Hinaplos ko ang mga pahina nito. Ito ang huling hiling sa akin ni Lola na pakainin ang mga tao ng may katapatan. Kinuha ko ang isang ballpen at sa huling pahina ng libreta, sumulat ako ng isang bagong recipe. Hindi ito recipe ng tinapay. Ito ay recipe ng aking paghihigante. Pagdating ko sa bangko sa Maynila, pumasok ako sa safety deposit box section. Nanginginig ang kamay ko habang ibinibigay ang susi sa teller.
Pagkatapos ng ilang verification, dinala ako sa isang pribadong kwarto. Inilabas ang isang mahabang bakal na kahon. Nang buksan ko ito, hindi pera ang nakita ko. Nandoon ang mga orihinal na titulo ng lupa ng Panaderia Sarmiento na ang nakapangalan ay hindi si Renato, hindi si Doña Pilar, kundi Lourdes Sarmiento. At may isang videotape. Isang lumang VHS tape na may nakasulat na, "Para kay Lourdes kung sakaling mawala ako, Papa Sarmiento." Ang biyenan kong lalaki, ang tunay na nagtatag ng bakery, ay may iniwan palang proteksyon para sa akin. Bago siya pumanaw, 10 taon na ang nakalilipas. Alam niyang sakim ang kanyang asawa at mahina ang kanyang anak. Pero bago ko pa mailagay ang mga dokumento sa bag ko, biglang bumukas ang pinto ng kwarto. "Ibigay mo sa akin ang bag na yan, Lourdes." Napatigil ako. Nakatayo sa pintuan si Renato, may hawak na baril at ang kanyang mga mata ay punong-puno ng desperasyon at baliw na galit. "Hindi mo na ako matatakasan ngayon," banta niya. "Akin ang lahat ng yan. Akin, kikagtaha." Narinig ko ang mahinang click ng baril. Sa loob ng maliit at malamig na vault room ng bangko, ang tunog na iyon ay tila isang hatol ng kamatayan. Nakatayo si Renato sa tapat ng pinto, ang kanyang mukha ay hulas, ang mga mata ay nanlilisik sa desperasyon. Ang asawang dati ay nangangako ng protection sa akin, ngayon ay ang dulo ng bakal ang nakaturo sa aking dibdib. "Renato, itigil mo ito," mahinahon kong sabi kahit na ang puso ko ay tila lalabas na sa aking kumpas. "Nasa loob tayo ng bangko. Maraming CCTV, hindi ka makakalabas dito ng buhay." "Wala na akong pakialam." "Lourdes," sigaw niya, ang boses niya ay nanginginig sa takot at galit. "Ibigay mo sa akin ang titulo. Kailangan kong bayaran ang mga taong humahabol sa akin. Kung hindi ko maibibigay ang pera, bukas papatayin nila ako. Mas gusto ko nang mabulok sa kulungan kaysa mamatay sa kamay ng mga sindikatong iyon." Tiningnan ko ang lalaking nasa harap ko. Hindi na siya ang Renato na pinakasalan ko. Siya ay isang anino na lamang ng isang taong nilamon ng bisyo at kasakiman. "Kaya ba sinunog mo ang bakery?" tanong ko, dahan-dahang inilalapit ang aking kamay sa silent alarm button sa ilalim ng mesa na ginagamit sa loob ng vault para makuha ang insurance, para pambayad sa sugal mo. Utos iyon ni Mama, depensa niya, pilit na itinatago ang kanyang kahinaan. Siya ang nakaisip ng lahat. Ako lang ang gumawa. "Ibigay mo na sa akin ang bag, Lourdes. Huwag mo na akong piliting saktan ka." "Huli na ang lahat, Renato," sabi ko nang may halong pait. Binuksan ko na ang kahon. Alam ko na ang totoo. Ang titulong hinahanap mo, hindi ito nakapangalan sa iyo. Hindi rin ito nakapangalan kay Doña Pilar. Nakapangalan ito sa akin. Ibinigay ito ni Papa Sarmiento sa akin 10 taon na ang nakalilipas. Nanigas si Renato. "Magsisinungaling ka pa, si Papa. Hindi niya gagawin yon sa akin. Ako ang anak niya." Iyon ang akala mo mabilis kong sagot habang pinipindot ang alarm button. Alam ni Papa ang totoo mong pagkatao. Alam niyang waldasin ka, kaya gumawa siya ng paraan para protektahan ang Panaderia Sarmiento. Ang bakery na ito ay hindi sa pamilya Sarmiento. Ito ay sa akin. Ako ang itinalaga niyang tagapangalaga. Sa labas, narinig namin ang mahinang tunog ng mga yabag at ang boses ng security supervisor. Nataranta si Renato. Sa halip na magpaputok, mabilis niyang hinablot ang isang envelope mula sa mesa. Ang akala niya ay ang titulo, at bago pa makapasok ang mga gwardya, itinulak niya ako at mabilis na tumakbo palabas sa kabilang pinto ng vault area. "Hulihin niyo siya," sigaw ko sa mga gwardya. Pero mabilis si Renato. Dahil sa kaguluhan sa lobby ng bangko, nakalusot siya at mabilis na humarurot gamit ang kanyang sasakyan. Naiwan akong nakaupo sa sahig, yakap ang orihinal na titulo at ang VHS tape. Hindi niya nakuha ang totoo. Ang kinuha niya ay ang lumang logbook ng mga utang ng bakery na balak ko na sanang itapon. Matapos ang investigasyon sa bangko, agad akong dinala ni Bianca sa isang ligtas na lugar, isang lumang bahay ng kanyang kaibigan na walang nakakaalam. Doon may nahanap kaming lumang VHS player. "Lourdes, sigurado ka ba rito?" tanong ni Bianca habang inihahanda ang player. "Kailangan kong malaman, Bianca. Ito ang huling mensahe ni Papa Sarmiento." Sumalang ang tape. Lumabas sa screen ang mukha ni Papa Sarmiento, ang lalaking nagturo sa akin ng sining ng pagbe-bake, ang lalaking tumuring sa akin bilang tunay na anak. Mukha siyang pagod pero payapa. "Lourdes, anak, kung pinapanood mo ito, ibig sabihin ay nangyari na ang kinatatakutan ko. Alam kong hindi magiging madali ang buhay mo kasama si Renato at si Pilar. Anak, patawarin mo ako kung naging mahina ako bilang ama.
Alam ko ang tungkol sa mga lihim ni Pilar, ang kanyang nakaraan at ang kanyang ambisyon na walang hangganan. Huminga ng malalim si Papa Sarmiento sa video. Ang Panaderia Sarmiento ay hindi lang isang negosyo. Ito ay isang tipan. Nilagdaan ko ang isang conditional deed of trust. Hindi pwedeng ibenta ang kumpanya hanggat buhay ang may-ari ng titulo at ikaw iyon, Lourdes. Pero may isa pang lihim. Si Renato hindi siya ang tunay na tagapagmana ng dugong Sarmiento. Si Pilar. May dinala siyang lihim sa pamilyang ito na siya ring uubos sa inyo kung hindi niyo malalaman ang katotohanan. Napatigil ang video. May kung anong ingay sa background ng recording, tila may pumasok sa kwarto ni Papa Sarmiento noong kinukuhanan ito. Lourdes, hanapin mo ang orihinal na kasulatan ng kasal namin ni Pilar sa National Archives. Doon mo makikita ang katotohanan na magpapalaya sa iyo. Ipaglaban mo ang bakery, anak. Ipaglaban mo ang dangal mo. Namamatay ang screen. Nagkatinginan kami ni Bianca. Ang katahimikan sa loob ng kwarto ay tila isang mabigat na kumot. Hindi tunay na Sarmiento si Papa Bulong ni Bianca. Ibig sabihin, wala siyang karapatan sa anumang mana. Kung totoo ang sinabi ni Papa Sarmiento, ibig sabihin ay walang kapangyarihan si Doña Pilar na ibenta ang kumpanya dahil hindi naman talaga ito sa kanila simulat sa puldugtong ko. At si Renato, ang pangarap niyang maging hari ng bakery ay isang malaking ilusyon. Pero wala kaming panahon para magdalawang isip. May 2 araw na lang bago ang takdang oras ng pagbebenta ni Doña Pilar sa mga dayuhang korporasyon. Bianca, kailangan nating kumilos. Tawagan mo ang unyon ng mga manggagawa sa Panaderia Sarmiento. Ang mga tuban mga panadero na nanatiling tapat sa akin kahit noong itinapon ako. Sabihin mo sa kanila, magkita-kita kami sa tapat ng nasunog na bakery bukas ng gabi. Anong plano mo, Lourdes? Gagamitin natin ang huling sandata na hindi nila nakuha ang katotohanan at ang pagkakaisa ng mga taong nagpakain sa kanila sa loob ng 30 taon. Gagawin nating entablado ang abo ng bakery para ilantad ang kasinungalingan nila. Kinaumagahan habang naghahanda kami, nakatanggap ako ng balita. Si Renato ay nahuli ng mga pulis dahil sa tangkang pagnanakaw sa bangko, pero nakapagpiyansa si Doña Pilar gamit ang huling pera ng kumpanya. Ngayon lalong nagngangalit ang mag-ina. Nalaman din namin na si Doña Pilar ay nagpadala na ng mga eviction notices sa lahat ng mga tuban na tumangging sumunod sa bagong management ni Bianca noong nagpanggap pa itong kakampi. Lourdes, natatakot ang mga panadero, sabi ni Bianca pagkatapos niyang makipag-usap sa telepono. Binabantaan sila na idedemanda at hindi bibigyan ng separation pay. Sabihin mo sa kanila, huwag silang matakot. Hawak ko ang titulo ng lupa kung saan itatayo ang bagong kooperatiba, matapang kong sabi. Huwag silang aalis. Sa gitna ng abo magluluto tayo ng panibagong bukas. Noong gabing iyon, pumunta ako sa National Archives. Gamit ang tulong ng isang kakilala ni Mang Berting, nahanap ko ang dokumentong binabanggit ni Papa Sarmiento. Nang mabasa ko ang mga nakasulat, napahawak ako sa aking dibdib. Mas malala pa ito sa inakala ko. Hindi lang pala si Renato ang hindi tunay na Sarmiento. Si Doña Pilar ay kasal na pala sa ibang lalaki noong pinakasalan niya si Papa Sarmiento, isang kasalang hindi kailanman napawalang bisa. Ibig sabihin, ang pagsasama nila ni Papa Sarmiento ay ilegal at lahat ng dokumentong nilagdaan niya bilang Pilar Sarmiento ay walang bisa sa mata ng batas. Tapos na ang laro niyo, Pilar, bulong ko, habang hawak ang sertipikadong kopya ng dokumento. Ngunit paglabas ko ng National Archives, isang pamilyar na sasakyan ang humarang sa akin. Bumaba ang mga lalaking naka-uniforme ng pulis, pero kilala ko ang kanilang mga mukha. Sila ang mga bodyguard ni Renato. Mrs. Sarmiento, pinapatawag po kayo ni Doña Pilar. Sabi ng isa sa kanila habang hawak ang kanyang baril sa baywang. Sumama po kayo ng maayos kung ayaw ninyong masaktan ang nanay nyo. Nanigas ang puso ko, si Nanay Rosa. Nasaan ang nanay ko, sigaw ko. Nasa ligtas na lugar po siya. Depende sa ibibigay ninyong dokumento kung mananatili siyang ligtas. Wala akong pagpipilian. Sumama ako sa kanila. Dinala nila ako sa isang abandonadong bodega, malapit sa dagat ang lugar, kung saan plano ni Doña Pilar na isagawa ang huling pirmahan ng pagbebenta ng kumpanya sa mga dayuhang investor. Pagpasok ko, nakita ko si Doña Pilar na nakaupo sa isang silya, may oxygen tank sa tabi niya, mukhang malapit na talagang bawian ng buhay. Sa tabi niya ay si Renato, na mukhang baliw na sa galit.
At sa gitna ng bodega nakatali sa isang upuan, si Nanay Rosa tulog o marahil ay pinatulog ng gamot. Lourdes, mahinang sabi ni Doña Pilar. Ang titulo, ibigay mo na sa akin. Huwag mo nang hintaying mawala ang nanay mo bago ka matuto. Tumingin ako sa paligid. Naroon din ang mga dayuhang investor, naghihintay ng may pag-aalinlangan. Ngumiti ako isang ngiting puno ng pait at tagumpay. Pilar, bago mo makuha ang titulong ito, baka gusto mong basahin muna ang dokumentong ito mula sa archives, sabi ko habang inilalabas ang kopya ng marriage certificate. Para malaman ng mga investor mo kung anong klaseng Sarmiento ang kinakausap nila. Sa sandaling iyon, narinig namin ang malalakas na busina ng mga jeepney sa labas. Daan-daang toban at mga residente ng San Guillermo ang dumating bitbit ang mga sulo at placard pinamumunuan ni Bianca at Mang Berting. Nagsisimula na ang tunay na revolusyon ng Panaderia Sarmiento. Ang katahimikan sa loob ng abandonadong bodega ay kasing bigat ng amoy ng kalawang at alat ng dagat na humahalik sa pader. Sa bawat paghinga ni Doña Pilar, tila may isang makinang kinakalawang na pilit pinapaandar. Hawak ko ang dokumentong mula sa National Archives, ang piraso ng papel na wawasak sa 30 taon ng kasinungalingang itinayo ng pamilya Sarmiento. Anong ibig mong sabihin, Lourdes? Boses iyon ng isa sa mga dayuhang investor, isang lalaking nagngangalang Mr. Thompson. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalinlangan. Is there a problem with the lineage of the brand? Tiningnan ko ng diretso si Doña Pilar. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng kislap ng kapangyarihan ngayon, ay puno na ng takot, isang takot na hindi nanggagaling sa sakit, kundi sa katotohanang malapit ng mabulgar. Mr. Thompson, panimula ko ang boses ko ay matatag at malinaw. Ang Panaderia Sarmiento ay itinayo sa ilalim ng pangalang Sarmiento. Pero ang babaeng kaharap ninyo, si Pilar, ay hindi kailanman naging legal na asawa ng yumaong founder na si Don Alejandro Sarmiento. Noong ikinasal sila, may asawa pa si Pilar sa Maynila na hindi pa napapawalang bisa ang kasal. Sa madaling salita, bigami ang ginawa niya. At sa ilalim ng batas, ang lahat ng dokumentong nilagdaan niya bilang Pilar Sarmiento kasama na ang paglilipat ng kumpanya at ang kontratang balak ninyong pirmahan ay walang bisa. Isang malakas na kalabog ang narinig namin. Itinapon ni Renato ang isang silya. Magsisinungaling ka pa, Lourdes, gawa-gawa mo lang yan, gusto mo lang kaming sirain. Renato, tumingin ka sa mga mata ng nanay mo, sabi ko, habang iniaabot ang dokumento kay Mr. Thompson. Tingnan mo kung paano siya manginig. Hindi siya nanginginig dahil sa sakit. Nanginginig siya dahil alam niyang ang buong buhay ninyo ay nakatayo sa isang malaking pandaraya. Mabilis na binasa ni Mr. Thompson ang dokumento. Ang kanyang mga kilay ay nagsalubong. Lumingon siya kay Doña Pilar. Is this true, madam? Because if it is, you don't have the legal capacity to sell this brand. You don't even have the right to use the name Sarmiento. Peke iyan, sigaw ni Renato, akmang lalapitan ako para saktan. Pero hinarangan siya ng mga security guard ng mga investor na nagsisimula na ring maghinala. Mama, sabihin mo sa kanila peke ang papel na iyan, ngunit hindi makapagsalita si Doña Pilar. Ang kanyang bibig ay bumubukas-sara, pero walang tunog na lumalabas. Bigla siyang napahawak sa kanyang dibdib, at nagsimulang umubo ng marahas dugo ang lumabas sa kanyang mga labi. Mama, dinaluhan siya ni Renato. Pero kahit sa sandaling iyon, ang hawak ni Renato ay hindi ang kamay ng kanyang ina, kundi ang bag nito na naglalaman ng mga titulo. Sa gitna ng kaguluhan, narinig namin ang pagbagsak ng malaking pintuan ng bodega. Pumasok ang mga tuban, mga panadero ng San Guillermo, bitbit ang kanilang mga sulo at galit. Pinamumunuan sila ni Bianca na mabilis na tumakbo patungo sa kinaroroonan ni Nanay Rosa. Nay Rosa, naisigaw ni Bianca habang mabilis na pinuputol ang mga tali ng aking ina. Lourdes, ang tinapay, baka masunog, bulong ni Nanay Rosa nang magising siya, lito pa rin sa paligid. Nandito na ako, Nay. Ligtas na kayo, sabi ko habang niyayakap ang aking ina. Naramdaman ko ang pangangatog ng kanyang katawan at doon ang huling hibla ng awa ko kay Renato ay tuluyang naputol. Tumayo ako at hinarap ang aking asawa. Si Renato na ngayon ay desperadong kinukuha ang mga papeles mula sa bag ni Doña Pilar, habang ang matanda ay nahihirapan ng huminga sa sahig. Renato, sapat na, sabi ko. Tingnan mo ang sarili mo. Kahit ang nanay mo na nagpakasama para sa iyo, hindi mo kayang tulungan. Mas mahalaga pa sa iyo ang mga papel na iyan na wala namang halaga. Akin ito, Lourdes.
Ako ang tagapagmana sigaw ni Renato, punong-puno ng baliw na tawa. Kukunin ko ang pera, lilipat ako sa Maynila. Dahan-dahang lumapit si Bianca sa kanyang ama. Ang kanyang mukha ay puno ng pait at luha. Papa, itigil mo na ito. Naririnig mo ba ang sarili mo? Ang pera ba talaga ang mas mahalaga sa iyo kaysa sa amin, kaysa sa nanay mo, Bianca anak? Tumulong ka, utos ni Renato. Kunin mo ang titulo kay Lourdes. Para sa atin ito, para sa kinabukasan mo. Kinabukasan ko natawa si Bianca ng mapait. Papa, nalaman ko na ang totoo. Yung utang mo sa sugal. Iyong mga taong humahabol sa iyo. Hindi mo balak ibigay sa akin ang pera. Balak mo kaming iwan ni Lola Pilar. Matapos mong makuha ang insurance at ang benta ng bakery. May ticket ka na patungong ibang bansa na nakatago sa drawer mo, hindi ba isang ticket na para sa iyo lang nanigas si Renato. Hindi siya makapagsalita. Ang lahat ng kanyang mga lihim ay nabuksan na sa harap ng lahat. Bianca anak, mali ang akala mo. Huwag mo na akong tawaging anak, sigaw ni Bianca. Dahil simula ngayong gabi ikinahihiya ko na nanggaling ako sa iyo. Ang babaeng itinaboy mo, ang babaeng ninakawan mo ng dangal, siya ang tunay na kumalinga sa akin. Si Lourdes ang tunay na may puso ng isang sarmiento, kahit wala siyang dugong sarmiento sa labas. Dumating na ang mga sirena ng pulis. Si Mang Berting ay dumating kasama ang mga autoridad. Renato Sarmiento, o ano man ang tunay mong pangalan, sabi ni Mang Berting habang itinuturo ang mga pulis. Sumuko ka na. Hawak na namin ang mga record ng arson at ang mga dokumento ng pagnanakaw mo sa pondo ng kooperatiba. Sinubukan ni Renato na tumakas patungo sa likod ng bodega malapit sa dagat, pero hinarangan siya ng mga toban. Ang mga taong dati ay minamaliit niya, ang mga taong tinatrato niyang alipin ngayon, ay nakatayo bilang isang pader ng katarungan. Para sa bawat pandesal na hindi mo binayaran ang pagod namin, sigaw ng isang matandang panadero. Bago pa man siya mahuli, mabilis na lumapit si Renato sa gilid ng bodega at itinapon ang bitbit niyang folder sa apoy ng isang sulo na nalaglag sa sahig. Kung hindi mapupunta sa akin, walang makikinabang. Ngumiti ako sa kanya habang hawak ang aking bag. Iyan ba ang hinahanap mo, Renato, ang folder na puno ng mga resibo ng utang mo sa kuryente? Dahil ang orihinal na titulo at ang marriage certificate ligtas na nasa kamay ni Bianca kanina pa. Nagsisigaw si Renato sa sobrang galit habang pinapatungan siya ng posas ng mga pulis. Si Doña Pilar naman ay dinala sa ambulansya, hirap na hirap at hindi na makapagsalita ang kanyang mga mata, ay nanatiling nakatitig sa akin, mga matang puno ng pagsisisi. O marahil ay matinding puot na hindi na niya madadala sa kabilang buhay. Nang tumahimik ang paligid, lumapit sa akin si Bianca. Iniabot niya sa akin ang orihinal na titulo ng bahay ni Nanay Rosa. Lourdes, ibalik mo na ito sa nanay mo, sabi ni Bianca. At ang Panaderia Sarmiento, kailangan ka ng mga tao. Kailangan ka ng amoy ng harina at ng init ng pugon. Tiningnan ko ang titulo, pagkatapos ay tumingin ako sa aking mga thoban na naghihintay. Sa gitna ng dilim ng bodega at ng abo ng aking nakaraan, nakita ko ang isang bagong liwanag. Hindi na ito Panaderia Sarmiento, sabi ko ng may tatag. Tatawagin natin itong Panaderia ng Sambayanan. Isang kooperatiba kung saan ang bawat isa ay may-ari. At ikaw, Bianca, kung gusto mo pa ring matuto ng tunay na sining ng pagbe-bake, bukas ang pintuan ko para sa'yo. Nayakap ako ni Bianca ng mahigpit. Salamat, Lourdes. Salamat sa pagtanggap sa akin kahit na naging bahagi ako ng sakit mo. Umuwi kaming mag-ina sa aming lumang bahay. Sa gabing iyon, matapos ang 30 taon, nakatulog ako ng mahimbing, nang walang takot, walang pag-aalinlangan, at walang asawang nagnanakaw ng aking mga pangarap. Pero kinaumagahan, isang katok sa pinto ang gumising sa akin. Isang abogado na hindi ko kilala ang may dalang isang itim na envelope. Mrs. Lourdes, galing po ito sa huling habilin ni Doña Pilar. Binilin niya po na ibigay ito sa inyo kapag nangyari na ang kinatatakutan niya. Binuksan ko ang sobre. Nandoon ang isang susi ng isa pang lumang bodega sa gitna ng San Guillermo, isang lugar na hindi kailanman nabanggit sa anumang dokumento. At may isang maikling sulat, Lourdes, hindi ko kailanman nasabi sa iyo ang totoo tungkol sa kung bakit kita pinili para kay Renato. Hanapin mo ang bodega sa dulo ng kalsada. Doon mo malalaman na hindi ka lang basta asawa, ikaw ang tunay na Sarmiento. Napatigil ako. Ano ang ibig sabihin ni Doña Pilar? Ang itim na sobre sa aking kamay ay tila may sariling bigat. Sa loob ng 30 taon,
Akala ko ay kabisado ko na ang bawat sulok ng San Guillermo, pero ang direksyong nakasulat sa papel ay dinala kami ni Bianca sa isang liblib na bahagi ng bayan kung saan ang mga puno ng akasya ay tila nagtatago ng mga lihim ng nakaraan. Sigurado ka ba rito, Lourdes? Tanong ni Bianca habang maingat na nagmamaneho. Ang lugar na ito ang dating imbakan ng mga kagamitan ni Don Alejandro bago pa man itayo ang malaking bakery. Dito ako dinala ng huling habilin ni Doña Pilar. Bianca. May kailangan akong malaman, sagot ko pilit na pinapakalma ang kaba sa aking dibdib. Huminto kami sa harap ng isang lumang bodegang yari sa adobe at kalawang na yero. Gamit ang susing ibinigay ng abogado, dahan-dahan kong binuksan ang mabigat na pinto. Ang amoy ng alikabok, amag at lumang kahoy ay agad na sumalubong sa amin. Sa loob nakatambak ang mga lumang pugon, mga sako ng harina na naging bato na sa katagalan, at mga antigong kagamitan sa pagbe-bake. Ngunit hindi ang mga ito ang pinunta ko rito. Sa dulo ng bodega may isang maliit na opisina na tila hindi nagalaw sa loob ng ilang dekada. Sa ibabaw ng mesa may isang portrait na natatakpan ng puting tela. Dahan-dahan kong hinila ang tela. Napasinghap ako. Hindi iyon portrait ni Don Alejandro. Iyon ay portrait ng isang lalaking kamukhang-kamukha ng aking ama, si Tatay Samuel. Pero sa portrait na ito, suot niya ang isang barong Tagalog at may suot na singsing na may tatak ng pamilya Sarmiento. Lourdes, bakit kamukha ni Tatay Samuel ang lalaking ito? Gulat na tanong ni Bianca. Hindi ako makapagsalita. Binuksan ko ang isang lumang chest sa ilalim ng mesa. Doon nahanap ko ang mga liham na may petsang bago pa ako isilang. Mga liham mula kay Don Alejandro para sa kanyang kapatid, ang aking ama. Samuel, alam kong pinili mong mamuhay ng simple sa kabilang bayan, pero hindi ko matatanggap na ang tunay na panganay ng mga Sarmiento ay magtatrabaho bilang isang hamak na panadero sa kanto. Ang Panaderia Sarmiento ay sa iyo, kapatid ko. Ibinibilin ko sa iyo ang kalahati ng pag-aari ng ating pamilya. Binasa ko ang sumunod na papel, isang legal na kasunduan. Ang aking ama, si Samuel Sarmiento, ay ang panganay na anak na itinago ng pamilya dahil sa isang hidwaan sa pag-ibig noon. Pinili niyang talikuran ng yaman at mamuhay ng tahimik bilang Samuel Garcia, ang apelido ng aking ina. Pero ang pinaka-nakakagulat ay ang huling sulat ni Doña Pilar na nakasingit sa mga dokumento. Lourdes, noong nalaman ko ang katotohanan na ikaw ang anak ni Samuel, ang tunay na tagapagmana, na dapat ay may-ari ng lahat, natakot ako. Natakot ako na bawiin mo ang lahat kay Renato. Kaya pinili kitang pakasalan ni Renato. Hindi dahil mahal ka namin, kundi dahil iyon ang tanging paraan para manatili sa amin ang kontrol sa yaman. Ginamit kita, Lourdes. Ginamit namin ang iyong dugo at talino para protektahan ang isang imperyong hindi naman talaga sa amin. Napaupo ako sa lumang silya, ang aking mga luha ay pumatak sa mga dokumento. Sa loob ng 30 taon, akala ko ay isa lang akong maswerteng babae na napasok sa isang mayamang pamilya. Yun pala ako ang ninakawan. Ang pamilya Sarmiento ang pumasok sa buhay ko para agawin ang nararapat sa akin. Lourdes. Hinawakan ni Bianca ang balikat ko. Ibig sabihin, hindi ka lang asawa, ikaw ang may-ari ng lahat ng ito. Ikaw ang tunay na Sarmiento. Kaya pala, bulong ko. Kaya pala ganoon na lang ang takot ni Doña Pilar sa akin. Kaya pala kahit anong galing ko, pilit nila akong ibinababa. Dahil alam nilang sa oras na tumayo ako sa sarili kong mga paa, mawawalan sila ng pwesto. Napatayo ako ng may bagong lakas. Ang sakit na naramdaman ko kanina ay napalitan ng isang matinding determinasyon. Ang bawat hirap, bawat puyat sa tapat ng pugon, at bawat panlalait na tinanggap ko, lahat ng iyon ay bahagi ng isang malaking nakaw. Bianca, hindi lang ito tungkol sa bakery, sabi ko, habang tinitingnan ang portrait ng aking ama. Tungkol ito sa katarungan para kay Tatay Samuel. Namatay siyang mahirap, iniisip, na wala siyang iniwan sa akin, habang ang mga taong kumuha ng kanyang mana ay nagpapakasasa sa yaman. Anong gagawin natin? Tanong ni Bianca. Ilalabas natin ang katotohanan, pero hindi sa korte. Ilalabas natin ito sa harap ng buong San Guillermo sa araw ng muling pagbubukas ng Panaderia Sarmiento, na ngayon ay tatawagin na nating Panaderia ni Samuel. Ngunit habang naghahanda kaming umalis ng bodega, biglang may tumunog na alarm sa aking cellphone. Ito ang security alert mula sa bahay ni Nanay Rosa. Mabilis kong tiningnan ang camera feed sa aking phone.
Nanigas ang buong katawan ko. Sa screen nakita ko si Renato. Nakalaya siya. Mukhang nakatakas siya mula sa presinto o may tumulong sa kanyang makalabas ng pansamantala. May hawak siyang sulo at nakatayo siya sa harap ng bahay ng nanay ko, Lourdes. Alam kong nahanap mo na ang bodega, sigaw ni Renato sa camera. Ang kanyang muka ay puno ng baliw na galit. Kung hindi mapupunta sa akin ang yaman ng mga Sarmiento, sisiguraduhin kong wala ka ring uuwian. Susunugin ko ang lahat, Lourdes. Sisimulan ko sa nanay mo. Renato, huwag sigaw ko sa telepono kahit alam kong hindi niya ako naririnig. Bianca, bilis. Ang nanay ko. Mabilis kaming sumakay sa sasakyan at humarurot patungo sa bahay ni Nanay Rosa. Ang puso ko ay tila sasabog sa kaba. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung may mangyayaring masama sa aking ina dahil sa huling paghihiganti ng isang desperadong lalaki. Pagdating namin, nakita ko na ang apoy sa bakuran. Ang mga tauhan ni Bianca na naiwan para magbantay ay nakahandusay sa lupa, mukhang pinatumba ng mga kasamahan ni Renato. Nakatayo si Renato sa tapat ng pinto, tatawa-tawa habang iwinawagayway ang sulo. Huli na kayo, Lourdes, magbabayad kayong lahat. Pero bago pa mabitawan ni Renato ang sulo patungo sa loob ng bahay, isang matandang boses ang umalingaw-ngaw mula sa loob. Renato, itigil mo iyan. Lumabas si Nanay Rosa. Pero hindi siya ang ulyanin at mahinang matanda na nakilala namin. Nakatayo siya ng tuwid, may hawak na lumang baril, ang baril ni Tatay Samuel na akala ko ay matagal nang nawala. Rosa, anong gagawin mo, matanda, katawa ni Renato. Kilala kita, Renato, sabi ni Nanay Rosa. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Matagal ko nang alam na ikaw ang pumatay sa katahimikan ng anak ko. Huwag mong susubukan na ituloy ang balak mo dahil hindi ako mag-aalinlangan na bawiin ang buhay na matagal mo nang sinayang. Nagulat si Renato. Sa sandaling iyon ng kanyang pag-aalinlangan, mabilis na dumating ang mga pulis na tinawagan ni Bianca habang nasa daan kami. Nalikutan si Renato at nabitawan ang sulo sa damuhan. Sinubukan niyang tumakbo, pero sa pagkakataong ito wala na siyang matatakasan. Napalibutan siya ng mga awtoridad at mabilis na napusasan. Tumakbo ako patungo kay Nanay Rosa at niyakap siya ng mahigpit. Nailigtas po kayo, Lourdes, anak, bulong ni Nanay Rosa habang ibinababa ang baril. Alam ko na nahanap mo na ang bodega. Patawarin mo ako kung itinago ko ang tungkol sa tatay mo. Gusto lang kitang protektahan sa kasakiman ng mga Sarmiento. Naitapos na po. Wala na silang magagawa sa atin, hikbi ko. Tumingin ako kay Renato habang isinasakay siya sa patrol car. Ang kanyang mga mata ay wala ng buhay, talo-hulas, at tuluyan ng nilamon ng sariling kadiliman. Ngunit habang payapa na ang lahat, lumapit sa akin ang hepe ng pulisya. Mrs. Sarmiento, may nakuha kaming gamit kay Renato nang mahuli namin siya. Isang liham na galing sa loob ng kulungan ipinadala sa kanya bago siya makatakas. Binasa ko ang sulat. Galing ito sa isang abogado sa Maynila. Mr. Renato, kailangan ninyong malaman na ang insurance policy na nilagdaan ni Lourdes ay hindi para sa bakery. Ito ay isang life insurance policy na ang benepisyaryo ay hindi kayo kundi isang lihim na foundation na itinayo ni Doña Pilar bago siya mamatay. Isang foundation na ang layunin ay hanapin ang nawawalang anak ni Samuel Sarmiento. Napatigil ako. Kung ganoon sa huling sandali ng buhay ni Doña Pilar, sinubukan niyang itama ang kanyang mali. O isa na naman itong patibong. May isa pa pong nakasulat sa likod, ma'am, sabi ng pulis. Tiningnan ko ang likod ng papel. Isang address sa Maynila at isang pangalan, Gabriela Sarmiento. Sino si Gabriela? At bakit ngayon lang lumabas ang pangalang ito? Sa bawat kilometrong tinatahak ng bus patungong Maynila, tila binabagtas ko rin ang mga dekada ng kasinungalingang bumalot sa aking buhay. Katabi ko si Bianca na nanatiling tahimik, pero ramdam ko ang kanyang pakikiramay. Hawak ko ang itim na sobre, ang huling piraso ng puzzle na iniwan ni Doña Pilar. Gabriela Sarmiento, bulong ko sa hangin. Kung ang tatay ko na si Samuel ang tunay na panganay, sino si Gabriela? Ang address na nakasulat ay dinala kami sa isang tahimik at prestihiyosong subdivision sa Quezon City. Huminto kami sa harap ng isang puting mansyon na napapalibutan ng mga luntiang halaman. Hindi ito katulad ng bahay ng mga Sarmiento sa San Guillermo na amoy harina at puno ng ingay ng negosyo. Ang lugar na ito ay amoy kapayapaan. Isang matandang babae na may marangal na tindig ang sumalubong sa amin sa pinto. Ang kanyang buhok ay kasing puti ng ulap
at ang kanyang mga mata ay ang mga mata ni Tatay Samuel. Nakarating ka rin, Lourdes, sabi niya sa isang boses na kasing lambot ng pelus. Kayo po ba si Gabriela? Tanong ko halos hindi makapagsalita sa kaba. Ngumiti siya ng may pait. Ako ang kapatid ng tatay mo. Ako ang bunsong kapatid ni Samuel na itinago rin sa probinsya nang mangyari ang gulo sa pamilya Sarmiento noong unang panahon. Ako ang tagapangalaga ng lihim na pundasyon na itinayo ni Don Alejandro para sa inyo. Pinasok niya kami sa loob. Doon sa dingding ng kanyang malawak na sala ay mga litrato ni Tatay Samuel noong bata pa siya at mga litrato ko noong sanggol pa ako na hindi ko kailanman nakita. Matagal kitang hinanap, Lourdes, pagpapatuloy ni Gabriela habang inaalok kami ng tsaa. Pero binalaan ako ni Doña Pilar. Sinabi niya na kung lalapit ako sa iyo, sisiguraduhin niyang mawawala ang lahat kay Samuel, pati ang buhay mo. Kaya naghintay ako. Nagmatsyag ako sa malayo. Ako ang nagpadala kay Mang Berting para tulungan ka. Ako ang nagbigay sa kanya ng mga impormasyon tungkol sa mga utang ni Renato. Napatakip ako ng bibig. Iyon pala ang dahilan. Hindi ako nag-iisa sa laban na ito. May aninong nagbabantay sa akin mula sa dilim. Ang life insurance na nalaman mo, sabi ni Gabriela, habang inilalabas ang isang makapal na folder. Hindi iyon para kay Renato. Noong nalaman ni Doña Pilar na terminal na ang sakit niya, dinapuan siya ng matinding takot sa karma. Alam niyang kapag nawala siya, uubusin ni Renato ang lahat. Kaya gumawa siya ng huling kasunduan sa akin. Inilipat niya ang lahat ng insurance claims sa pundasyon para masigurong maibabalik sa iyo ang Panaderia Sarmiento, hindi bilang asawa ni Renato, kundi bilang ang tunay na tagapagmana ng dugong Sarmiento. Bakit ngayon lang, Gabriela? Tanong ko may halong hinanakit. Bakit kailangang dumaan muna ako sa apoy? Bakit kailangang masunog ang bakery? Dahil kailangan mong makita ang tunay na mukha ng taong pinakasalan mo. Lourdes, seryosong sagot ni Gabriela. Kung ibinigay ko sa iyo ang yaman noong maayos pa ang lahat, mananatiling lintas si Renato sa buhay mo. Kailangan mong lumaya sa kanya bago mo hawakan ang kapangyarihan. Biglang tumunog ang telepono sa loob ng mansyon. Isang tawag mula sa ospital sa San Guillermo. Napatigil kaming lahat. Si Bianca ang sumagot sa tawag dahil sa pangangatog ng aking kamay. Pagkababa niya ng telepono, tumingin siya sa akin na may halong lungkot at relief. Wala na si Lola Pilar, bulong ni Bianca. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa amin. Ang babaeng naging malupit na reyna ng aking buhay ay pumanaw na. Kasama niyang dinala sa hukay ang kanyang mga ambisyon, pero iniwan niya sa akin ang susi ng aking kalayaan. Tapos na ang pagtatago, Lourdes, sabi ni Gabriela habang hinahawakan ang aking kamay. Ngayon may hawak tayong ebidensya na ang kasal ni Pilar at Don Alejandro ay ilegal. Ibig sabihin ang lahat ng ari-arian na kinuha nila ay automatikong babalik sa iyo bilang anak ni Samuel Sarmiento. Si Renato ay wala ng anumang karapatan hindi lang sa bakery, kundi maging sa apelidong Sarmiento. Lumipas ang 2 araw ng mabilis na legal na proseso. Sa tulong ng mga abogado ni Gabriela, naisampa ang huling mosyon sa korte. Dahil sa mga dokumento ng bigami at ang deeding of trust ni Don Alejandro, mabilis na lumabas ang desisyon. Bumalik kami sa San Guillermo, pero sa pagkakataong ito hindi kami dumaan sa likod. Tumigil ang aming sasakyan sa tapat ng nasunog na Panaderia Sarmiento. Doon naghihintay ang daan-daang tao, ang mga panadero, ang mga tindera, ang mga kapitbahay, at ang buong barangay. Nakatayo rin doon ang mga pulis bitbit si Renato na nakaposas at nakasuot ng orange na vest ng bilanggo. Pinayagan siyang dumalo sa huling pagkakataon para sa turnover ng mga dokumento bago siya tuluyang dalhin sa National Penitentiary. Lourdes. Maawa ka, sigaw ni Renato nang makita ako. Ang kanyang mukha ay hulas, wala na ang dating yabang. Asawa mo ako, huwag mong hayaang mabulok ako sa kulungan. Lumapit ako sa kanya. Tiningnan ko siya ng diretso sa mga mata. Ang mga matang dati ay tinitingnan ko ng may pagmamahal, pero ngayon ay wala na akong makitang anuman, kundi ang isang estranghero. Wala na akong asawa, Renato, malamig kong sabi. Ang lalaking pinakasalan ko ay matagal nang namatay sa loob ng pugon kasama ng kanyang kasakiman. Ang kaharap mo ngayon ay ang anak ni Samuel Sarmiento, ang tunay na may-ari ng lupang tinatayuan mo. Ibinigay ko kay Mang Berting ang utos ng korte. Binasa ito ni Mang Berting sa harap ng lahat. Sa bisa ng kautosang ito, ang lahat ng sangay at ari-arian ng kumpanyang dating kilala bilang Panaderia Sarmiento
ay ibinabalik sa tunay na tagapagmana nito, si Lourdes Garcia Sarmiento Naghiyawan, ang mga tao. Ang mga panadero ay nagyakapan. Sa gitna ng abo ng nasunog na gusali, may itinaas na bagong karatula. Hindi na ito pag-ari ng isang pamilya. Ito ay pag-ari ng lahat ng nagpagod para rito. Kinuha ko ang mikropono at humarap sa madla. Ang panaderya ay hindi lang gawa sa harina at asukal. Gawa ito sa katapatan. At simula ngayong araw ang bawat tinapay na lalabas sa ating pugon ay may lasa ng katarungan. Lumingon ako kay Bianca na nakatayo sa tabi ko. Handa ka na bang matuto, Bianca? Tumango si Bianca luhaan, pero nakangiti. Handa na po, Nanay Lourdes. Habang isinasakay si Renato sa sasakyan ng mga pulis, lumingon siya sa huling pagkakataon. Nakita niya ang bulto ni Gabriela Sarmiento na nakatayo sa tabi ko. Doon niya nalaman na ang kanyang pagkatalo ay hindi lang dahil sa akin, kundi dahil sa isang pamilyang hindi niya kailanman naging bahagi. Umuwi ako sa bahay ni Nanay Rosa ng gabing iyon. Naupo kami sa balkonahe, pinapanood ang mga bituin. Naitapos na po, sabi ko habang inilalagay ang aking ulo sa kanyang balikat. Alam ko, anak, bulong ni Nanay Rosa. Amoy tinapay na ulit ang hangin. Ang tatay mo, nakangiti na siya ngayon. Pero habang payapa ang lahat, may isang huling sobrang iniabot sa akin si Gabriela bago siya umalis. Lourdes, may isang huling bagay na hindi sinabi ni Pilar sa sulat niya. May isa pang anak, si Samuel. Isang kapatid mo na lalaki na ipinadala sa ibang bansa noong sanggol pa lang siya para maligtas sa gulo. Nanigas ako. Isang kapatid, nasaan siya ngayon? Nandito na siya sa Pilipinas, Lords. At ayon sa balita, siya ang isa sa mga investor na balak sanang bumili ng bakery sa ilalim ng ibang pangalan. Napatayo ako. Ang huling twist ng tadhana ay hindi pa tapos. Ang huling lihim na iniwan ni Doña Pilar ay tila isang malakas na ihip ng hangin na nagpabukas sa lahat ng bintana ng aking pagkatao. Sa loob ng 3 dekada, akala ko ay mag-isa ako sa mundong ito maliban kay Nanay Rosa. Ngayon sa harap ko ay ang posibilidad na may kadugo ako, isang kapatid na lalaki na itinago ng tadhana at ng kasakiman ng pamilya Sarmiento. Isang linggo matapos ang kaguluhan sa bodega, nagpadala ng mensahe si Gabriela. Magkakaroon daw ng huling pagpupulong kasama ang mga dating investor na nagtangkang bumili ng kumpanya. Ngunit ang layunin ay hindi na negosyo, kundi isang pagpapakilala. Naganap ang pagkikita sa tapat ng ginagawang gusali ng panaderya ni Samuel. Ang amoy ng basang semento at bagong tabas na kahoy ay humahalo sa pamilyar na amoy ng harina mula sa pansamantalang pugon na itinayo namin sa gilid. Isang sasakyan ang huminto. Bumaba ang isang lalaking nasa mahigit 40 taon. Matangkad, formal at may mga matang tila palaging may hinahanap. Siya ang isa sa mga dayuhang investor na kasama ni Mr. Thompson. Noon ang lalaking nanatiling tahimik habang inilalantad ko ang katotohanan. Lourdes, tawag ni Gabriela habang inaalalayan ang lalaki patungo sa akin. Gusto kong ipakilala sa iyo si Adrian. Adrian Garcia Velasco, o sa totoong buhay siya si Adrian Sarmiento. Napatitig ako sa kanya. May kung anong kurot sa aking puso nang makita ko ang kanyang mga kamay na mahahaba ang daliri, katulad ng mga kamay ni Tatay Samuel, na bihasa sa pagmasa ng harina. Kapatid ko, halos bulong kong tanong. Ngumiti si Adrian, isang ngiting may halong lungkot at pangungulila. Inilabas niya ang isang lumang locket mula sa kanyang bulsa. Nang buksan niya ito, nandoon ang litrato ni Nanay Rosa at Tatay Samuel noong sila ay bata pa. Matagal kitang hinahanap, Lourdes, sabi ni Adrian sa wikang Tagalog na may bahagyang punto ng ibang bansa. Ipinadala ako ni Doña Pilar sa Espanya noong sanggol pa lang ako. Sinabi niya sa mga umampon sa akin na namatay na ang mga magulang ko sa isang aksidente. Pero noong pumanaw ang mga umampon sa akin, nahanap ko ang mga liham ni Don Alejandro. Nalaman ko ang tungkol sa Panaderia Sarmiento. Inilahad niya ang kanyang mga kamay. Kaya ako sumama sa mga investor ni Mr. Thompson. Hindi para bilhin at sirain ang bakery, kundi para pigilan sila. Gusto kong protektahan ang legasya ng tatay natin sa parang alam ko. Hindi ko lang inaasahan na makikilala ko ang isang kapatid na kasing tapang mo. Hindi ko na napigilan ang aking sarili. Niyakap ko si Adrian ng mahigpit. Sa loob ng 30 taon, ang bawat pasanin ko ay tila gumaan dahil alam kong may katuwang na ako. Ang katarungang ipinaglalaban ko para kay Tatay Samuel ay hindi lang para sa akin, kundi para sa amin. Tutulungan kita, ate, bulong ni Adrian. Hindi bilang boss, kundi bilang kapatid.
Ang pondo na inilaan ko para sa pagbili ng bakery ay ibibigay ko sa kooperatiba. Gusto kong makita ang panaderya ni Samuel na maging pinakamalaking bakery sa buong bansa na pag-ari ng mga taong tunay na nagmamahal sa tinapay. Lumipas ang mga buwan. Ang panaderya ni Samuel ay muling nagbukas sa ilalim ng isang masayang celebration. Wala ng mga bodyguard, wala ng mga matapobreng investor. Ang mga panadero ay nakasuot ng malilinis na puting apron, may mga ngiting abot langit. Si Bianca ay naging katuwang ko sa pagbuo ng bagong curriculum para sa mga tuban. Pinili niyang manatili at magsimula muli tinatalikuran ng yaman na galing sa masama para sa isang buhay na marangal. Naging parang tunay na anak ko na siya at sa bawat pagkakamali niya sa pagmasa, naroon ako para gabayan siya hindi nang may galit kundi nang may pag-unawa. At si Renato balita namin ay nahatulan siya ng habambuhay na pagkabilanggo dahil sa arson at tangkang pagpatay. Ang huling balita ko sa kanya ayon kay Bianca ay wala nang bumibisita sa kanya sa kulungan. Doon niya nararanasan ang tunay na gutom, hindi gutom sa tinapay, kundi gutom sa pagmamahal na itinapon niya para sa pera. Si Doña Pilar naman ay inilibing sa isang simpleng seremonyas. Binantayan ko ang kanyang libing mula sa malayo. Hindi ako nagtanim ng puot, pero hindi ko rin magawang magpatawad ng buo. Ang kapayapaan sa puso ko ay sapat na kabayaran sa lahat ng sakit. Isang hapon habang papalubog ang araw nakaupo kami ni Nanay Rosa sa harap ng bagong pugon. Inabutan ko siya ng isang mainit na ensaymada, ang orihinal na recipe ni Tatay Samuel na muli naming binuhay. Naitikman niyo po. Parang luto ni Tatay, di ba kinagat ni Nanay Rosa ang tinapay? At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakita ko ang liwanag ng pagkilala sa kanyang mga mata. Lourdes, anak, hawak niya ang kamay ko ng mahigpit. Salamat. Ang bango ng panaginip ko ngayon, amoy tagumpay. Niyakap ko ang aking ina habang pinapanood namin ang mga tao sa labas na masayang bumibili ng aming mga tinapay. Ang panaderya ni Samuel ay hindi na lang isang gusali. Ito ay isang paalala na kahit anong sunog ang dumaan hanggat may natitirang isang butil ng harina at isang pusong tapat laging may paraan para muling bumangon. Ang aking pangalan ay Lourdes Garcia Sarmiento. Isang panadero, isang anak, isang kapatid, isang babaeng nahanap ang kanyang dignidad sa gitna ng abo. At dito sa San Guillermo, ang bawat umaga ay magsisimula na palagi sa amoy ng bagong lutong tinapay at sa tamis ng kalayaang pinaghirapan.